Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers matapos ngang matalo sila sa 5th set ng PLDT ay talagang sobrang pangbabash ngayon ng mga fans nga ng Akari Chargers. At eto nga, dahil nga natalo sila ng PLDT, panahon naman daw nila para sila naman raw ang magsaya. Todo bash nga ngayon ang mga fans ng Akari Chargers at ang mga fans ng dating F2 Logistics sa nasabi nating Creamline Cool Smashers dahil pinatiklop nga ito ng kupunan ni Mika Reyes. At talagang may panahon talaga silang magpuyat hanggang sa kasalukuyan ay madalas pa nga silang mag-post ng mga pandalait sa Creamline. Grabe talaga, nakakatawa na lang yung mga bashers ng Creamline Cool Smashers sapagkat nga napaka big deal naman sa kanila ang pagkatalo ng Creamline. Kung sa bagay, pagbigyan na natin sila na maging masaya naman sa kasalukuyan dahil alam naman natin na mga bashers ng Creamline Cool Smashers ay matagal na silang nananalangin na matalo ang Creamline para nga mabash nila ito. Ganun sila katindi. Halos kahit naman manalo sa matalo ang Creamline, meron at meron pa rin silang masasabi. Pero alam nyo ba na sobrang grabe ang mga pambabash ngayon at panglalait sa Creamline Cool Smashers? Ating kikilalanin ang mga bashers ng Creamline na ayaw pa rin tumigil. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo at makilala nyo sila. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Alam nyo ba na madalas ngang i-bash ang Creamline? Well, hindi naman tayo bago dito dahil manalo sa matalo ay talagang nababash nga ang Creamline dahil meron ngang 10 mga fans si Ibiang na talagang masugid mag-post at talagang medyo idinadown nga nila ang Creamline. Pero hindi naman talaga nila kaya pang i-down ang Creamline. Kahit sabihin natin na talo nga ng PLDT ito, pahirapan naman at umabot pa ito sa 5th set. Well, congratulations sa PLDT. Good fight naman ang naging laban. Pero syempre, kikilalanin na natin ang mga mapanlait na talagang masayang-masaya nga kagabi hanggang sa kasalukuyan. Ang mga bashers ni Alyssa Valdez at mga bashers ni Gemma Galanza ay naglipa na nga sa mga kanilang mga FB page at madalas ngang i-post ngayon ang Creamline. Well, syempre, talagang Creamline ang madalas nilang i-post para marami nga silang views at nagagamit rin talaga ang Creamline ng mga bashers para mapansin nga sila dahil minsan ay talagang nakakapikon rin ang mga bashers ng Creamline dahil talagang hindi rin ninyo na maaatim na maipopost nilang mga hindi ka nais-nais na talagang ewan ba, parang mga nakakatol ang mga bashers ng Creamline. Well, eto na, papakilala ko na sa inyo ang kanilang mga post sa kanilang page. At sabi nga ni anonymous participant, pagtalo-talo, wala na madaming dahilan at mayroon pa nga siyang emoji na hinahalakakan nga ang Creamline. Tawang-tawa siya, losers daw ang Creamline. Sabi naman ni Marielyn Arthur, lot-lot si Valdez. Kung matatandaan nga ninyo, itong si Arthur ay madalas niyan iba si Gemma Galanza at ang ating Alyssa Valdez. At hindi pa siya nagpaawat, nagpost pa siya uli at ang sabi niya nga, hoy mga CCS fans, magsilabas kayo, basahin nyo to. 1, 2, 3, iyak. Ha ha ha. Talagang tuwang-tuwa si Marielyn Arthur. At sabi naman ni Juan Pablo, pinatuset na nga gusto pang manalo. Asa, kahit mag-cheat pa ang CCS, hindi nila matatalo ang PLDT. The most dramatic yet satisfying moment in volleyball is makitang luhaan ang mga
Fantard ng CCS. So deserve naman nyo ang pagkatalo ng favorite team nyo. Hahaha, at least tabla-tabla na sila ng Akari. Sabi naman ni Rosa Maria, gusto pa dayain ng PVL committee ang game pero hindi nagwagi, plano nila na pabagsakin ang PLDT. PLDT, Akari daw sa finals. Yan naman ang sabi ni Rosa Maria. Nananaginip ata to ng gising, walang dayaan sa PVL. Ang madaya yung mga posts nyo. So yan nga, anong masasabi nyo dyan kay Rosa Maria? Masugid niya na bashers ng CCS. Ito pa ang banat ni Perlina. Talo naman pala Creamline kagabi. Dapat ibalik na lang nila ang mga trophy nila. Wala na din yung kwenta kasi mga talunan naman pala sila. Ayoko na sa kanila. Well, ayaw rin sa'yo ng Creamline dahil alam naman namin na nagpapanggap ka lang. Basher yan si Perlina ng CCS. Madalas rin natin yan nakita na nagpo-post yan ng hindi mga kanais-nais sa Creamline. At eto pa ang sabi naman ni Don Vito. Musta na mga CCS? Nakatulog ba kayo? Mahimbing? Naalala ko last year, cheer nila UST. Ngayon, ipapanalangin nila na matalo raw ang NU. Pero sorry, Don Vito, dahil panalo nga kanina sa games ang NU Bulldogs kontra sa yung hinahangaan na DLSU. At sabi uli ni Marilyn Arthur, balita ko nagsiselebrate daw si Ate Ivy dahil natalo si Gemma. Pa-confirm nga if true. At anong masasabi ni Gemma na natuwa si Ate Ivy sa pagkatalo niya? Char talaga yan dahil hindi naman yan sinabi ni Ivy Lacsina at wala siyang statement na natutuwa siya sa pagkatalo ng Creamline. Gagawa-gawa talaga si Marilyn Arthur ng mga pangbabash lang or fake news para lang mapag-usapan. Grabe talaga yan si Marilyn Arthur, namumuro na yan sa Creamline fans. At sabi naman ni anonymous participant, ang sarap matulog, talo ang CCS. May emoji pa siya na hahaha. Well, matulog ka na na mahimbing at gumising ka naman kasi pangit naman kung matutulog ka lang mamaya hindi ka na magising. Kaya galingan mo na lang sa pagtulog. Baka mag-champion ang team mo. At sabi naman ni Rex Aguilar, nagbigay lang ako ng opinion kung ano-ano ng mga masasamang words ang sinabi niyo sa akin. Wag puro hate ang pairalin sa katawan. Dapat good vibes lang lagi. Di ko na lang kayo papatulan. Sabi niya sa mga fans ng CCS. Well, Rex Aguilar, dati F2 Logistics ang nasa logo mo. Ngayon ay Akari Chargers na. Well, good luck na lang sa bago mong team na hinahangaan. At eto naman ang sabi pa ng isang basher, si Marilyn Arthur na naman, nakakarami na to. Tumahan na po kayo CCS fans. Baha na po ang Philippines dahil sa mga luha nyo. Hayaan nyo, ipapaligwak ko na CCS sa next round para di makapag-semis raw at mag-vacation na raw sa North Korea. Umasa pa talaga si Marilyn Arthur na maliligwak ang Creamline. Sorry ka na lang pero hindi nila kaya ang Creamline dahil mas malakas sila pag semis na. At eto naman sabi ni Rudy Manuel, talo CCS, nilampaso lang ng isang player, si Davison raw. Shakit raw. Well, deserve naman ni Savvy dahil pinagsikapan niya naman yan at ginalingan niya naman talaga. At least ang Creamline lumaban naman. Congratulations na lang kay Savannah Davison. Masaya kami para sa kanya. At sabi naman nga ni Rich, bashers natalo CCS, parang katapusan na nila. Hahaha. Well, mga ka-sports natin dyan, nirerespeto namin ang inyong opinion para sa Creamline at karamihan nga ay nilalait ang Creamline sa pagkatalo. Pero kung mapapansin nga ninyo, nasa number 1 pa rin ang Creamline Cool Smashers at ang last nga nila makakalaban ang Galleries Tower High Risers. At sure tayo na mananatiling numero 1 pa rin ang Team Good Vibes. Kaya't sa mga bashers dyan, sorry na lang kayo. Ang layo ng hinahangaan yung team sa standing. Basta solid Creamline pa rin ang mananalo dyan at manalo sa matalo, Creamline pa rin kami. Yan muna ang pinaka-latest namin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.